Pakinggan natin mga kababayan ang panayam at ulat ni dating Senador Trillanes patungkol sa kanyang pagdududa sa salin ni Senator Bongo. Naman ako, former senator. Ito po kasing salin, ito napakalaking usapin ito, at kabilang nga lahat po ng mga senador ngayon ay nakapag-file na ng kanilang mga salin. At si Senador Bongo, yung kanyang net worth ayon dun sa kanyang huling salin na isinabmit as of June 2025, ito'y nasa 32,431,512 and 61 centavos. Ano pong masasabi nyo dito? Malaking kasinungalingan po yan, tahasang panloloko yung ganyang halaga kasi alam nyo, kilalang kilala itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Magkano ho ang lote pa lang doon, tapos malalaki po ang size ng mga lote dyan, pati yung kanyang bahay na tinayo, 4 floors po yan, 4 na palapag, may elevator pa. Siguro abot po ng kalahating billion yan kung kasama na yung mga muebles, mga appliances at kung ano-ano. Tapos yung sasakyan na lang, pag nakita nyo, alam nyo naman ng mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni Bongo, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof, higit 10 milyon yan, isang sasakyan pa lang. Merong mga backup vehicles pa, tapos hindi ho nagpepermiyan sa isang kotse, nagpapalit-palit yan. Tignan nyo lang ho yung nasa garahe niya sa bahay niya. Talagang doon pa lang ho siguro abot na ng 200 milyon sa kotse pa lang. Kaya sobra naman na panloloko yan. Ayan mga kababayan, no, ay ito yung pahayag ni dating Senador Trillanes ay talagang sabi niya ay talagang sobrang panluloko o parang niluloko na yung sambayan ng Pilipino yan. Dahil nga po, totoo naman, dahil nga po sa bahay pa lang ay makikita natin mga kababayan, mapapansin naman natin yung kung saan mga nakatira yung mga opisyalis natin dyan sa gobyerno, lalong-lalo na sa sinasabi ni Senator Bongo, dating Senador Trillanes, na kung saan ay nakaitira ito si Senator Bongo doon sa isang mamahaling subdivision. At kung titingnan at susuriin ay talagang sabi pa nga niya ay 4 na palapag ang kanyang bahay, at kung ito isusumahin ay parang aabot ng kalahating bilyon. At kung hindi lang yan pati sa sinasabi niya mga sasakyan mga kababayan, ay totoo nga naman kung kikwentahin kung dapat isinama yung mga sasakyan ito, maliban na lang kung ito ay hiram. Ibig pa nga sabihin ng ating senador ay kung maliban na lamang kung ito ay nakikiupa lang o nakikitira lang at hiniram lang. Pero kung titingnan natin mga kababayan ay sabi pa nga ng ating dating presidente dati, kung matitingnan natin, ay sabi niya ay itong si Bongo ay bilyonaryo to. So ibig sabihin, kahit nga yung ating dating presidente Rodrigo Duterte ay talagang alam mga kababayan kung magkano ang asset nitong si Senator Bongo. Ayan mga kababayan, patuloy nating pakinggan at makikita natin kung ano talaga yung mga sinasabi at katotohanan ng patungkol sa salin ni Senator Bongo. At ito yung pagkakataon din na kung magtutuloy-tuloy at siya'y may imbitahan dyan sa ICI, ito'y pagkakataon din para masagot niya itong mga ganitong naglalabasang issue. Gano'n na nga po yan. At the same time, sana ma-take advantage ito. Kung masubject ito, mag-volunteer siya sa lifestyle check. Sige, samahan ng media kung saan siya umuwi. Makikita nyo. Talagang kikilabutan kayo kung gaano karangya ang pamumuhay niya ni Bongo. Tapos ito alam niyo ba nung una sinasabi palagi ni Duterte na etong si Bongo ay bilyonaryo. Sabi niyan sa media, bakit naging bilyonaryo si Bongo? Buong buhay niya simula nung nag-graduate yata yun, executive assistant na ni Duterte. Wala naman nung negosyo yan na kilala na humahakot ng daang-daang milyon. Wala akong ganun. And besides, hindi nga nakadeclare sa salin niya. So, ito ngayon, gusto nilang
kumbaga in a way to explain kung saan yung mga magagarang bahay at mga kotse, kung saan ang gagaling yon. Pero since dineclare niya na 32 million, stuck na siya doon. Kaya hindi niya na pwedeng palitan yan. Ayan mga kababayan, isang hamon po ng ating dating senador patungkol doon kay Senator Bongo. Dahil nga po ay dineclare niyang 32 million ay kanyang salin, ay sabi pa nga ni dating senador Trillanes ay dapat ay samahan sa magpa-lifestyle check itong si Senator Bongo at samahan ng media talaga kung saan siya umuwi. Ayan mga kababayan, ay tayo na po tayo na pong mga nasa publiko ang siyang magpapatunay nito at titingnan natin, sabi pa nga, kung talagang totoo ang ating mga senador at talagang totoo yung mga sinasabi nilang salin, ay isang halimbawa dyan ay magpa-lifestyle check mga kababayan. Ayan ito po muli si Kuya Ram sa magandang umaga sa ating lahat.